Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo, pang Biyernes na edisyon. Biyernes na naman mga kaibigan. At syempre, sunod dito Sabado, medyo pahinga na naman, punta ng sabungan. Sa lahat ng inaabot ng ating programa, live na live tayong mapapanood dito sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. At mapapanood din tayo sa YouTube channel. Magandang umaga po. Ang inyong likod si Rosario Amistoso. Makakasama rin siya isang oras na pagtalakay ng mga napapanahon na isyu sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, kasambahay, janitor, pasok sa 4-piece. Senado minadali paglibing sa Sara impeachment ayon kay Romualdez. Panibagong mga buto, damit nakuha sa Taal Lake. Pangulong Marcos, pondo ng SSS hindi masasaid. At BP Sara impeachment sa 2026 posible. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Kasambahay, janitor, pasok sa 4-piece. Kinukonsidera ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang mga house helper at janitor na ibilang sa mga benepisyaryo ng 4-piece. Ito ayon sa DSWD spokesperson Irene Dumlao ay bahagi ng enhancement na gagawin ng DSWD sa 4-piece na may 17 taon na ang implementasyon. Aniya, kailangan lamang na sila ay nasa below threshold o sumasahod ng hanggang 8,000 pesos kada buwan at may maliliit na anak o nasa 0 age hanggang 18 years old na pinag-aaral. Binigyang diin ni Dumlao na bukas ang DSWD sa anumang enhancement sa implementasyon ng 4-piece tulad ng suwestyon ni dating DSWD Secretary at Senador Erwin Tulfo na nagsabing gawing one-time big-time livelihood grants ang ibigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece kaysa conditional cash grants. Sa ngayon, aniya ay patuloy ang pag-uusap ng Senado at Kongreso para sa posibleng amendment sa programa alinsunod sa batas sa 4-piece. Sinabi ni Gemma Gabuya, National Program Director ng 4-piece, na sa 3 milyon ang benepisyaryo ng programa as of July 2025 habang nasa 1.4 milyon na ang nakagraduate o nag-exit na sa programa matapos madetermina ng mga social workers na self-sufficient na ang mga ito o may kakayahanang buhayin ang pamilya. Senado minadali paglibing sa Sara impeachment ayon kay Romualdez. Ito ang pagkadismayang tanong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa anyay minadaling desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahit hindi pa tapos ang usapin sa Supreme Court. Why the rush? Sinabi ni Romualdez na ang impeachment na sinabi
ni Senador Alan Peter Cayetano na patay na matapos ma-archive ay hindi pa tapos dahil hindi pa nag-i-issue ng final ruling ang Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Noong Agosto 5, nag-hire ang Kamara ng MR. Inatasan naman ng Supreme Court si VP Sara na magkomento dito. Inihayag pa ni Romualdez na nanindigan ang Kamara dahilan tumatalima ang mga kongresista sa kanilang constitutional duty na kumilos, hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para sa mamamayang Pilipino. Panibagong mga buto, damit, nakuha sa Taal Lake. Nakarecover pa ng mga buto kabilang ang 2 bungo ng tao, ngipin at iba pang personal na kasuotan sa patuloy na search at tribal operations ng Philippine Coast Guard or PCG sa Taal Lake kaugnay ng kaso ng missing sabongeros ayon sa Department of Justice or DOJ nitong Huwebes. Inilanta ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano sa mga mamamahayag ang mga larawan ng mga na-recover kung saan makikita ang mga buto, 2 bungo ng tao na ang isa ay may ngipin, mga buhok, gula-gulanit na damit, tsinelas, t-shirt, brief ng lalaki, pantalon at iba pa na nakuha ng PCG diver simula Hulyo 29 hanggang Agosto 4. Naniniwala si Clavano na ang mga ngipin na intact pa sa bungo ay maaring ma-match sa dental records ng mga nawawalang sabongero at magagamit din sa DNA matching sa samples na nakuha sa mga kaanak ng mga biktima. Humingi naman ng tulong ang DOJ sa University of the Philippines Pathology at Anthropology Department sa tulong ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun, pati na rin ang mga eksperto mula sa Japan para suriin ang mga hinihinalang labi ng posibleng konektado sa mga nawawalang sabongero. Pangulong Marcos, pondo ng SSS hindi masasaid. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mauubos ang pondo ng Social Security System o SSS sa kabila ng pagdadagdag ng pensyon sa mga pensioner at hindi nagdagdag sa kontribusyon ng mga miyembro. Sinabi ni Marcos na walang dapat ipangamba ang mga SSS member na baka masaid ang pondo ng ehensya dahil lumalago ang populasyon ng mga miyembro. Paliwanag pa ng Pangulo na lumalaki aniya ang populasyon ng mga manggagawa sa Pilipinas at mababawi rito ang idadagdag na pensyon ng mga nagretiro na kaya rin hindi dahilan para mag-alala ang mga miyembro. Bilang patunay aniya, base sa pagtaya ay mabilis na lumalago ang pondo ng SSS at posibleng maungusan nito ng mga malaking ang Government Service Insurance Corporation or System or GSIS sa mga darating na araw. Sa resolusyon na inilabas ng SSS, madadagdagan ng taunang 10% ang retirement at disability pension epektibo ngayong Setyembre na tatagal hanggang 2027 hanggang ang mga survivor ay madadagdagan ng 5% kada taon ang kanilang pensyon. At sa pinakahuling balitang nasyonal, VP Sara impeachment sa 2026, posible. Sa detalye, posible raw ang muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 2026 ayon kay House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Diokno nitong Huwebes. Sa ulat ng GMA Integrated News, unang balita sinabi ni Diokno na pwede pa ulit maghain ng impeachment case sa 2026 kung pananatili ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional ang inihaing reklamo laban sa Vice Presidente. Nauna rito,
19 na senador ang bumoto ng pabor sa na-i-archive ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Mayorya ng mga senador ay naniniwala na dapat igalang ang ruling ng Supreme Court na nagsasabing nalabag ang one-year bar rule kaya unconstitutional ang articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives sa Senado. Samantala, naniniwala naman si Senator Lito Lapid na kahit pa na-archive ang reklamo laban sa Vice Presidente, ay makabubuting magpaliwanag pa rin ito sa taong bayan. Ang pag-archive rin aniya ng impeachment case ay hindi nangangahulugan na meron o walang sala si VP Sara. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Babalik mo inyong likod makalis ang ilang paalaala. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. And expert medical care, look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864.
Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Beno, nagbabalik kita sa tuyang programang Issue ora mismo. Kunya na aldaw na ini. Sabi ko nga mga tugang biyernes na naman ano. Pag biyernes, yun yan aldaw na pigulat-hulat ka mga estudyante, tapagkaaga makalamaw sinda. Ayan. And sa mga kaganapan sa luwasan, ano, sabi nga ni sa impeachment, huwag ka nang umasa, mabibigo ka lang. Tadain na po magkakaigwaning impeachment ang kumbaga pinagayon lang ang wording na ginamit. Ang ginamit is i-archive. Pag sinabing i-archive, sabi itago lang daw. Pero ang iba, ang interpretasyon is ibasura or ibaon sa limot. Sabi nga talaga, basta nakalugar ka, ganyan talaga. Happy watching pala kay Mendez L. Mitch, Maray na Aga, Bicol TV from Barangay Saclayan. Ayan. Happy watching man sa Sakuyang Tugang dyan sa Angono Rizal, sa Angono, Binangonan.
And dyan sa Angono Medics, happy watching kay Renario Amistoso at sa lahat ng staff ng Angono Medics. Magandang umaga, Pilipinas! Happy watching man sa isa ka pang kapatid dyan sa Lemery, Batangas, si Ronaldo Amistoso. Pagaling ka, brother! Yan. And sa lahat ng nakikinig sa atin, nanonood dyan sa all the way from Australia, si Ma'am Carmen De Llosa, happy watching mo po. Si Ma'am Rose Orchids from USA, magandang umaga po. Salamat sa pagsubaybay sa ating programa. And ang topic tangon yan mga tugang, ito baga na na sabi nga ni ang luminuwas na ini basahon ko ini na naging pahayag kan sa tuyang gobernador duman sa ningunta ini sa issue sa Matnog, Sorsogon. Ano ba ito? Hanapon tango na para maliwanag. Inibaga na naging pahayag manungod duman sa naging problema sa sa Matnog, na kung saan ang issue is itong duman sa ano ba ito? Ano na lang daw? Nasa 22,000. Nasa 22,000. Nasa 22,000 na lang ang pondo kang munisipyo kang Matnog sa 20% development fund. 22,000 na lang daw. Biruin mo yan. Ano ba naman tong bakit gano'n na lang na nangyari? Bakit 22,000 na lang ang ang pondo? Maliwanag baga duman sa sa panaramon ka ito na kang hinapot ito ni Governor. Ang sinabi is 22,000 na lang ang ang 22,000 na lang daw ang pondo kang from January to June. From January to June, 22,000 na lang daw ang natala. Na halos, sabi nga duman sa write-up, halos mahulog sa tukawan si Governor kang tinaram ito ni so duman sa Matnog, personahe kang kang tinaram ito, halos huros daa sa tukawan. Napunta ito. Maginto na panaramon na na halos mahuros daa si
Hindi lang natin mahanap kung anong araw ito. Na ito nga ni mga tugang na pagdumaan ni Governor sa Matnog, nahapot kay naman kumpara na lang ang pondo kang Matnog. So makangangalas from January to June is naging 20,000 na lang ang pondo. Kaya base sa pag-usisa o pagbusisi niya to sa LGU Matnog, nagkaigwaning pagkakataon ang pamunuan ang reporter kan Bicol TV si Maki Gomez na makuhanan ning pahayag ang dating mayor kang Matnog na si Catlea So. And para sa klarifikasyon, ipapahiling ta sa Indo ang naging entrevista kay Mayor Catlea So tungkol duman sa mga naging issue sa Matnog na kung saan marapat lang natawan ta ini ning pagkakataon sa issue na iyan or sa nagkapirapang issue dyan sa Matnog na kung saan pigsasabi daan na nakatukaw pa ini si Mayor Catlea iniinita na ini kang provincial government. Kaya ano ang mga naging pahayag ni Mayor Catlea sa ginibong entrevista ni Maki Gomez. Okay? Nagsalita na si former Mayor Catlea So ng Matnog patungkol sa kumakalat ngayon na akusasyon sa nakarang administrasyon sa nawawala umanong pondo sa 20% Development Fund ng LGU Matnog nitong 2025. Ayon sa dating alkalde, puro paninira lamang umano ito at hindi na umano bago ito sa kanya dahil noong nasa serbisyo pa siya ay hindi na siya tinantanan ng gobernador at pagkaupo pa lamang niya umano sa pwesto ay palagi na siyang inaakusahan patungkol sa pondo ng Matnog. Ang una umano ay ang 40 to 70 million na nawawala umano ng pondo na nagiging sampal na lamang umano sa nag-aakusa sa kanya ang malinis na COA audit report at wala namang napapatunayang anomalya. Ayon pa sa dating alkalde, papaano anya nilang nasabi na may nawawalang mahigit 50 million sa development fund nitong 2025 na kung saan ay disapprove ang kanyang budget nitong 2025 at hindi naman niya ito magagalaw. Dagdag pa niya na ang bumabagsak na NTA o National Tax Allotment sa LGU ay napupunta sa General Fund at maglilipat lamang ang treasurer sa Development Fund kung merong mga proyektong kailangang bayaran o lagyan ng budget. Kaya papaano manong masasabing bangkarote ang LGU na kung saan ang pondo ay naandun sa General Fund na hindi naman pinakita o binanggit doon sa lumabas na video at lahat umano ng pondo na lumalabas sa LGU noong termino niya ay kompleto ng dokumento at audited ng COA hanggang sa mga koleksyon nito. Kung 20% ng munisipyo para magkaroon niya ng pera, nagpa-fund transfer niyan ang treasurer from general fund papunta 20% kasi bumabagsak ang IRA monthly sa general fund ng LGU, hindi sa 20%. Kaya kung gusto magkapera ang 20%, maglilipat lang, magpa-fund transfer lang ang treasurer. Paano naging bangkarote? Disapprove ang budget ko kaya hindi ako makagalaw ng 20% development fund yung budget. Noong 6 months ko ng pag-upo ko ngayon, ngayong year na to kasi disapprove na naman, hindi ko nagalaw ang 20% na budget. Approve na ngayon si Bobet, siya nang gagalaw ng 20% na development fund na budget. Ang pera ng LGU sa general fund, wala naman sa 20%. Kasi yun ang binababa ng IRA, bilog na IRA ng monthly nasa general fund. Kaya hindi yun, mali yan lahat ng mga parang pangpanira lang talaga. Para sa kalaman umano ng taong bayan, ang National Tax Allotment o pondo na nakalaan para sa isang taon ng isang bayan ay hindi naman umano nakukuha ng isahan dahil buwan-buwan itong bumabagsak sa isang LGU. Halimbawa, ang pondo ng isang munisipyo sa loob ng isang taon ay 200 million, ito ay mahati sa 12 buwan at ang 20% development fund naman ay nagmumula din sa 20% ng annual fund na mahati din sa 12 buwan at ito lamang ang bumabagsak sa munisipyo
kada buwan sa loob ng isang taon. Ayon pa sa dating alkalde, ngayong approve na ang budget sa termino ng bagong alkalde ng Matnog na si Bobet Lee, ay siya nang may karapatan o obligasyon maglagay ng pondo sa 20% Development Fund at kailangan umanong gamitin ang pondo dahil yan umano ang tugon ng DILG upang makapasa sa SGLG o Seal of Good Local Governance. Patungkol naman umano sa hinahanap ng bagong alkalde na equipment at iba pang kagamitan, ayon sa dating alkalde, ay tanungin umano niya muna ang bagong designated na supply officer kung hindi pa ba ito nare-receive dahil lahat naman umano ito kasamang iba pang dokumentong hinahanap ay napareceive na nila. Tanungin niya yung dinesignate niya ang supply officer niya kasi alam ko tapos na yan lahat. Received na yan lahat. Kaya tanungin niya na lang. Yan ang tugon ng dating alkalde habang kinukuha na natin ang panayam sa Erusin Hall of Justice na inaasahan din sana nating dadalo ang bagong alkalde ng Matnog na si Bobet Lee dahil sa kinaharap nitong kaso. Hamon naman ng dating alkalde sa gobernador na magkalabasan umano ng COA report sa 2024 para magkaalaman at maikumpara ang COA report ng provincial government at ang munisipyo ng Matnog. Ayon pa sa kanya, nahayaan niyang magtrabaho ang alkalde sa bawat bayan at huwag makikisawsaw sa anumang financial o budgetary matter. Nasabi umano ito ng alkalde dahil sa patuloy umano nitong paninira at pakikialam sa pondo ng Matnog noon pa man, gayong wala naman itong pinangahawakan na ebidensya at COA report. Ganon din ang pag-disapprove nito ng pondo ng Matnog noong siya ay nasa serbisyo pa at dahil na rin sa inilabas ng DILG na National Legal Opinion No. 58 Series of 2025 na nakasaad na hindi saklaw ng provincial government ang pag-examine ng anumang financial situation ng anumang munisipyo. Di ba lumabas na yung DILG na hiningi kong opinion na kung pwede ba kung may karapatan bang province makialam sa LGU? Nakalagay na doon sa letter ng DILG. Pina-receive na rin yun sa province na bawal sila makialam. Kung tutusin. Yung ginawa niya sa akin ng term ko nang nakialam siya na nakialam dyan sa LGU. Hinumingi ako ng opinion niya sa DILG kung pwede ba makialam. Ebidensya na bawal ang province makialam sa LGU. Ayon pa sa dating alkalde, dahan-dahan umano sa pagpuna sa dungis ng iba dahil baka ang nakikita nitong dungis ay ang dumi sa sarili nitong mga mata. Isa pang hamon ng dating alkalde sa gobernador para magkaroon umano ito ng karapatan makialam sa Matnog ay mag-mayor na lang umano ito sa bayan ng Matnog. Kaya kung ako, yung pakikialam niya, kung gusto niya makialam ng Matnog, mag-mayor na lang siya ng Matnog para may karapatan siyang makialam ng Matnog. Yun, ang dapat niyang gawin. Making. Ayan ang hamon ni Mayor Catleyaso, ni former Mayor Catleyaso kay Governor Boboy Amor, mag-mayor na lang siya sa Matnog. And yun naman pala mga kaibigan, kumbaga 2 taon na hindi inaproban ang budget ng hindi inaproban ng Sangguniang Panlalawigan. That was 2024 and 2025 na budget is status quo ang nangyari dahil hindi naman na-aproban. And yung sinasabi pala na January to June is 2024 pa yon. 2024 pa ang budget na yun na ang ngayong taon si Mayor Bobet na ang mag-i-implement noon dahil hindi naman yung nagalaw ng mayor pa si Mayor Catleya. Maliwanag na ang ginalaw na pondo or ang nagastos is January to June 2024 ayon kay Mayor Catleyaso. At sa maraming issue nga, yun daw na ang sinulat ni Mayor Catleyaso na sa DILG, nagkaroon siya ng query kung talagang pwedeng pakialaman or pwedeng manghimasok ang gobernador sa LGU, which is maliwanag doon sa sagot ng DILG, hindi pwedeng makialam ang gobernador sa pagpapalakad ng LGU. So,
gusto po natin sana makuhanan ng pahayag si Governor Buboy Amor, sa mga nakikinig sa atin. Kung okay lang po, Governor, kahit na ilang minuto, is makapanayam ka po ng Bicol TV Sorsogon para po masagot naman ito ng mga ipinahayag ni former Mayor Catleyaso ng LGU Matnog, na kung saan ito nga ang mga akusasyon na before pa daw, kumbaga ilang buwan pa lang siyang nakakaupo, is yun, parang iniinita na siya ng inyong paggugobyerno. So ito po ang mga bagay na gusto nating sana na kung magbigyan tayo ng pagkakataon na makapanayam si Governor sa programa natin. Kahit po ilang minuto lang or phone patch lang kung pwede pa. Dahil nga po sa para bigyan ng patas na pamamahayag ang mga involved sa issue na ito, especialmente po si Governor Buboy Amor, na siya mismo ang tinutukoy ng dating mayor ng Matnog na si Mayor Catleyaso. Di ba? Kasi gusto ko pong ipaalam sa inyo na kahit kailan po hindi po naging bias ang Bicol TV Sorsogon. Tulad ng mga nakakarating sa inyo, nakakarating sa iba pang mga opisyalis na bias daw ang Bicol TV Sorsogon. Ito lang po ang hamon ko sa inyo, na kahit anong impormasyon, mapakabila or mapakabila, both sides, kinukuha po yan ng management ng Bicol TV. Magpaabot lang po kayo ng impormasyon kung kailan nyo gusto magpa-interview, kung kailan nyo gusto na magbigay ng pahayag para po sa patas na pamamahayag dito sa Bicol TV Sorsogon. Sa mga reaksyon, sabi ni Josepina Derry, Pine, SGLG awardee and classified as first-class municipality ang Matnog during the administration of former Mayor Catleyaso. Siya nga naman, di ba? Madali lang magparatang. Pero, base na rin sa ating mga kaalaman na dalawang bagay. Pag SGLG awardee ka, minsan sasabihin ng iba, nabili lang yan, nabibili niyang award na yan. Parang mga ganun, na kung saan nakakasama ng loob, nakakasama sa tenga pakinggan ng mga ganyang akusasyon. Nagka-award ka, tapos sasabihin, nabayaran mo yung award mo, di, pakita nyo yung resibo kung nabayaran niyang kung yung na yan is nabayaran, ipakita nyo ang resibo. Para naman magkaroon ng patas na pamamahayag. Tama, nakatanggap ng award ang first time siguro, or sa matagal ng panahon, ngayon na naman lang nakatanggap ng award ang Matnog. Galing pa mismo sa hindi matawaran na department ng DILG. 'Di ba? Pag sinabi mong DILG, ito ang sumasaklaw sa mga LGUs. Kaya hindi ito biro-biro na paratang na bakit ganito na lang ang pondo. Very clear ang kapaliwanagan na ipinahayag ni Mayor Catleyaso sa issue na yan. Or sabi nga, pwede rin
mag-inquire, lalo na ngayon former governor at mayor na ngayon ng Matnog na si Bobet Lee Rodriguez sa COA. 'Di ba? Yung sa Commission on Audit, pwede nilang i-request na magpa-COA audit. 'Di ba? Para once and for all masagot ang issue na 'yan. Nagpahayag na si Mayor Catleyaso ng kanyang saloobin, nagbigay na ng kasagutan sa issue. This time naman, sana magbigay rin ng pahayag si Governor Boboy Amor doon sa mga naging pahayag ni former Mayor Catleyaso. Okay? Para matulukan na ang issue na yan. At sa iba pa nating mga kaganapan, ingat-ingat sa ganitong mga pagkakataon po sa pag ganitong medyo maulan na naman. Lagi nating tandaan na yung sakit bigla na lang dumadapo yan, kaya lagi tayong dapat na handa. Lalo na at yung ulan, hindi naman nagsasabi na ngayon uulan. Kahit nga yung Pag-asa, yung mga weather forecaster, sasabihin yan sa gabi, panood ka ng balita, bukas ay mainit, biglang bigla uulan. Parang bukas bibigyan kita ng baon, kung magano wala namang baon. Kaya ganun kaya lagi tayo dapat magre-rely sa sa labas. Titingnan natin uulan ba ito o hindi, kaya laging maghanda. Okay? So, dyan pa rin sa munisipyo ng Matnog, nakita natin, binisita na ni Governor Boboy ang Subic Beach. Ito ang pamusong Subic Beach. Kung ano po ang plano ng ating provincial government with the local government of Matnog, abangan na lang natin. Diba? Para naman, wala naman sigurong sa issue lang ng Matnog. Ito yung sabi nga natin na tinutukan ng governor, hindi naman lang ito inisa-isa niya. Kaya lang ang problema lang sa Matnog, dating kalaban yung mayor doon. This time, ang mayor is kaalyado ni Governor Boboy Amor, si Bobet. Wala namang ibang bayan siguro na na dating hindi kaalyado ng governor. Yung yung Donsol, ngayon si Mayor Chuck Lubiano na ang nakaupo. Dati si Ted Guzman. Siguro pag kung may anomalya diyan, ilalabas din ng itatanong din yan ng governor, paiimbestigahan din yan ng mayor ngayon na si Chuck Lubiano. Shout out kay Doble Dos. Happy watching sa'yo, Doble na dos pa. And aside from that, ang Irusin, ang dating mayor dyan, si Pidoy. Kaya nga lang ngayon, vice mayor siya. Madaling ayusin yan. Di ba? Wala na. Yung Huban, si dating Mayor Gloria Alindugan, ngayon si Mayor Rohel Botox Polyeros na ang nakaupo. Kung ano man ang mga maintriga dyan na issue, hayaan natin na resolbahan yan ng bagong mayor, si Mayor Botox Polyeros. At saka sabi niya, ito lagi ang sinasabi nila na pahayag. Ito yung laging nagiging pahayag pagkatapos ng eleksyon. Kalimutan na natin ng nakaraan. Magsimula na tayo manungkulan sa ating mga residente. Tapos bilang-bila kakalkalin yung mga issue na ganyan. Kaya sa pananahimik ni former Mayor Catleyaso, siyempre napilitan itong magsalita dahil alam niya na patungkol yun sa kanya. At pwedeng may rason. 'Di ba? May rason si Mayor Catlea sa pagpahayag
sa paratang sa kanya. Biriin mo nga naman, 22,000. Yung pala, mali ang ang year. Hindi naman ngayong 2025, 2024 pa pala yun. Kaya naging ganun ang sistema. Hindi yun nabigyan ng I don't know bakit hindi naklaro ng tinanong yun. Nung may nagtanong, bakit hindi naklaro yun na kung anong year. Yung pala hindi pa naman nagagalaw yung budget ng ng 20% development fund from January to June 2025. Yung napag-usapan is 2024 pala yun. At yung last year pasok pa yata sa yun, pasok pa yun sa SGLG. Hindi po mga kaibigan, biro-biro ang makapasok ka or maging awardee ka ng DILG dyan sa pamusong SGLG. Ito yung batayan ng sabi nga natin good governance, yung maayos na pamamalakad ng isang munisipyo, city, pag awardee ka ng DILG. Marami kasing component yan eh. Hindi lang sa kalinisan, hindi lang sa disiplina. Kasama dyan pagdating sa financial matter. Kung paano mo pinapalakad ng maayos, kung paano mo dinidisburse ang pera ng LG yung kinasasakupan mo. Pag medyo sumemplang ka dito, huwag mong asahan na makakapasok ka sa SGLG awardee. Kung baga, bago ka maging awardee sa SGLG, dadaan ka muna sa butas ng karayom. Alam ko 11 requirements ang kailangan mong kailangan mong i-accomplish bago ka makapasok or maging awardee. Kaya yung sinasabi nila before pa na yung award na yan inabibili yan, Diyos ko, huwag naman kayong ganun. Walang ganyanan. Sabi nga. Kaya sana matapos itong issue na ito dyan sa Matnog, sinasabi natin, kalimutan na natin yung politika, magsimula tayo. Paano masisimulan yung isang bagay na lagi kang lagi kang titingin sa likod. Move forward, sabi nga nila. Or sa pag-ibig, move on ka dapat. 'Di ba? Sa politika, 'di ba ganun? Natalo ka, mag-move on ka. Ikaw naman na nanalo, try to be professional. Na gawin mo na ang gusto mo sa munisipyo mo. Kaya nga sabi baga ni President Bongbong Marcos ngayon, yung sa pagkakabasura ng impeachment or sabi nga pagkaka-archive, na mali na naman yung ko kasi yun ang term na ginamit nila ng ibang senador, nabasura na daa. Although archive nga yung tinago muna. Tinago muna kay election pa lang painit-initin natin, pwedeng next year ganyan. Di ba sinabi ni President Bongbong Marcos, kumbaga maliit lang ang parte ng ehekutibo sa usapin ng impeachment na yan. Sabi nila yung mga senador kaalyado ni BBM. Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari na si BBM madiktahan yung mga senador
Bakit hindi niya ito nadiktahan? Kung talagang ang mga senador ay pumapanig kay BBM. 'Di ba? Hindi ito nangyari. Kasi yung before pa dun sa sa House of Representatives, ilan yun? Nakatanggap daw ng tig 100, magkano yun? Yung natanggap ng bawat isang congressman na pumanig doon sa sa para ma-impeach si Vice President Sara. Bakit pagdating sa Senado, yun ang nangyari? Bakit hindi pumanig ang mga senador na ma-impeach si BP Sara? Yung pananggalang nila, yung Supreme Court. Dapat igalang natin yung yung naging desisyon ng Supreme Court. Yan din ang tanong natin. Talagang wala dito yung pangyayari na sabihin natin na dapat ganito, dapat ang senador yung nagiging ang makapangyarihan dito. Tama ba yung ginawa ng pamahalaan? Tama ba yung naging desisyon ng Supreme Court? Sabi na, hindi naman po sabi natin kataas-taasan yun kaya yun ang susundin natin. Kaya nga merong motion for reconsideration, nag-appeal. Nag-appeal ang mga kongresista. Ibig sabihin, pinagdalaban pa sila. Kaya sabi naman ng iba na congressman, hindi pa tapos ang laban. Yan mga kaibigan, ang programa natin ngayong araw na ito. Magbabalik tayo sa Lunes sa ating programang Paisana with Kap Arles Sanaban. At sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang inyong likod si Rosario Mistoso na mamaalam na po sa programang ito. Magandang umaga po at mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.